Sa pagsarado ko ng pinto siya ring pagtulo muli ng luha ko. Akmang maglalakad nang makita ko si Dad na hinihintay ako. Di Dad. Sabi ko pero tinalikuran niya lang ako. Nasapo ni Mommy ang bibig niya nang maikwento ko sa kanilang dalawa ni Dad. Oh my God. Sabi ni Mommy at agad na lumapit sa akin at yumakap. I will talk to Emma de Los Santos. Sabi ni Dad at agad na lumabas sa mansyon kasama si Mang Kiko. Irene anak, alam kong mahirap sa'yo to ok. But understand Abe. Napatingin ako kay Mommy nang magsalita siya. I know, I will do it for Emma daughter. Ay said sa kangumiti at sinuklian ng yakap ni Mommy. Let's go. Let's sleep. Sabi ni Mommy. Pinalabas na ni Dad si Abby and 2 oras 45 minuto na. Pagkapasok ko sa kwarto nakita ko si Abby na mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ang noo niya. I closed my eyes para matulog. Gusto kong maging handa para bukas. I woke up because of the noise. Napatingin ako sa gilid ko at wala na si Abby. Gising na. Ay talipandas ang bobo. Sigaw ni Luke, walang hiya dito pa talaga to nagsisigaw. Saan ka pupunta? Walang. Aray. Napatigil siya sa pagsasalita nang batuhin ko siya ng unan. Ano namang ginagawa mo dito? Sabi ko sa kanya at bumangon sa kama. Nag-workout kami ni tita, palibhasa, kasi ikaw tanghali na gising mo oh. Sabi niya sabay turo sa orasan na nasa dingding. Alas 12 oras 25 minuto na pala ng tanghali. Sinamaan ko lang siya ng tingin at pumasok sa banyo para maglinis ng katawan. Hinubad ko lahat ng suot ko pagkapasok ko sa banyo at agad na binuksan ang shower. Napapikit ako nang bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ko. Habang nakapikit biglang pumasok sa isip ko si Martin at ang ginawa namin nung nakaraan. Binuksan ko ang mata ko dahil sa mga iniisip. What the hell, Erin? Binilisan ko na lang ang paliligo ko at saka bumibisti lumabas na ng kwarto. Pagbaba ko nadatnan ko si Emma de Los Santos at may katabi siyang magandang babae. Oo, may edad na yung babae pero kita mo pa rin ang ganda niya. Oh, good morning anak. Bati sa akin ni Mommy at hinatak ako papalapit papunta kina Daddy. I was wearing a simple short na hindi kaiklian at t-shirt na kulay white. Good morning iha. Bati sa akin ni Emma de Los Santos. I'm sorry if Erin woke up at noon because of what happened yesterday. Sabi ni Dad. Nakaramdam ako ng hiya pero hindi ko yun pinahalata. It's okay Emma Gonzalvo. Sabi ng babae at ngumiti sa akin kaya sinuklian ko rin ng ngiti. Ngiti W. Erin iha, this is Emma wife Marlene, Martin mother. Medyo nagulat ako doon pero ngumiti lamang ako. Okay, didiretsuhin na kita. I want you and my son to get married. Napakurap-kurap ako at umawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Emma de Los Santos. Tinignan ko si Dad. Ganoon din ang gusto ko, Irene. Sabi ni Dad. Tinignan ko si Mommy at tumango lamang siya sa akin at nangingilid ang mga luhang nakatingin sa akin. Oo, gusto kong magkaroon sinabi ng kumpletong pamilya. Walang problema sa lahat. Pero ako mismo ang problema, hindi ako handa. Kahit hindi sang-ayon tumango lamang ako habang pinipigilan tumulo ang luha. Sa tango kong yon ay bigla akong hinakap ng mama ni Martin at ngumiti si Emma de Los Santos sa akin pero hindi ko magawang suklian yon. Mommy, sabi ni Abby sa manipis na tenig at agad akong hinakap. Hinarap ko siya at hinawakan ang mga pisngi niya. Are you okay na ba baby? I'm sorry I didn't can. Mommy, I'm fine. Pagputol ni Abby sa sasabihin ko at umikot-ikot pa sa harap ko. Si Mommy. Sabi ni Abby at natawa naman sina Dad at Mom sa katong mga magulang ni de Los Santos. You're so cute, Abby. Sabi ni Emma de Los Santos at agad siyang hinarap ni Abby. Thank you, Ma'am. Magiliw na sabi ni Abby. Oof. From now on, call me Lola, okay? Sabi ni Emma de Los Santos. Call me Lolo Abby, sabi ni Emma de Los Santos.
Tumingin si Abby sa akin na naguguluhan. Hinatak ko siya papalapit sa akin. Baby, those are your father's parents. Agad nang umiti si Abby at hinarap sina Amjas de los Santos. Walang sabi-sabing sinugod niya iyon ng yakap. Napangiti ako dahil sa nakita. She's so sweet, Erin. Biglang sabi ni Amjas de los Santos. Thanks, Ma'am, I said. Don't call me Ma'am, just call me Mommy or Tita, just choose. Komportable ata ako sa tita. Ok, tita, sabi ko kaagad at napangiti. Siya. Biglang sumulpot si Leo. Abay, let's go. Agad na kinis ni Abby ang mga pisngi naming lahat saka sumama kay Leo maglaro. Napatingin kami sa pinto nang bumukas iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ba namang puso to? Son. Napatayo si tita at kinis sa pisngi si Martin. Pumayag na siya, anak. Sabi ni tita at tinignan ako. Okay, nag-uusap muna kami para sa business ni Mr. de los Santos. Tumango si Mom at tita sa sinabi ni Dad. Umupo si Martin sa harapan namin ni Mom. Hindi ko siya tinitignan sa mata sapagkat sa damit lamang ang tingin ko. Maiwan namin mo na kayo, anak. Sab ni Mom at agad na hinatak si tita. I will close agad sila. I know that this is difficult for you. Panimula ni Martin. Alam ko kung bakit iniwan kami ng mga magulang naming dalawa dito para mag-usap kaya pagbigyan. Buti alam mo. Sabi ko, pero ang paningin ay nanatiling nasa damit niya. He's wearing business attire. But don't worry. Sabi ko, pilit na tiningnan ang mga mata niyang kulay gray. Napakaganda yon at malas lang sa akin dahil pati mata niya nakuha ni Abby. Gagawin ko to para sa anak natin, sabi kong diniinan pa talaga ang atin. Hindi siya nagsalita sapagkat tinignan niya lang ako ng seryoso. Those eyes nakita ko ng nanunubig. Naramdaman kong naiilang na ako sa titigan namin kaya walang sabing tumayo ako at iniwan siyang nakaupo mag-isa roon. I will do it for Abby. Nakaupo ako ngayon sa garden. Iniisip kong ano ang magiging resulta pag kinasal kami. Hindi ako handa pero dahil kay Abby ay umuuna ako. What are you thinking? Napatalon ako sa kinaupuan ko nang naibiglang magsalita. Nilingon ko iyon at si Martin yon. I know you are not ready for this and I am too but I did it for Abby, biglang sabi niya. Binaling ko ang paningin ko sa mga bulaklak at mga sari-saring tanim ni Mommy. Hindi ako nagsasalita pero ramdam ko ang titig niya sa akin. Naiilang na naman ako. Don't stare at me, sabi ko. I'm not. Depensa niya. Nilingon ko siya at tumawa ng nakakainsulto. Really? Sabi ko pero tinaasa niya ako ng kilay. Devil what? Those amos there make you uncomfortable, sabi niya. Biglang tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. See? You admit that you're staring at me or you can't stand there without staring at me, ha? Sabi ko at biglang nagseryoso ang mukha niya. Whatever and be with the way Abby wants to go to the mall, sabi niya. Okay, the three of us. Naputo lang sasabihin ko dahil sa sinabi niya. Nangunot ang noo kong nakatingin sa kanya. What? Ano na naman to? Tumayo ako at nilagpasan siya. Pagpasok sa mansyon, sumugod agad si Abby sa akin at nakaamba ng yakap. Niyakap niya ang biwang ko. Abby wants to go to the mall, Mommy. Sabi niya napasigaw sa maliit na tinig. Okay. With Daddy, Mommy. Napalunok ako dahil sa sinabi ni Abby. Sa pagtitig niya nga hindi na ako komportable ay yung magkasama pa kaya kami buong araw. Baka itong puso ko ay lalabas na to sa dibdib ko. Ngumiti ako at tumango na lang. Wala akong magagawa, tao na ako. Tumalon-talon pa siya dahil sa tuwa. Lumapit siya kay Leo na nanonood ng TV. Leo, you want to joy? No thanks, Abay. Uncle Luke said that handsome people should not be invited and I am. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Leo ano raw. Agad na hinanap ng mata ko si Luke. Iniwan kong nanonood sina Abby at Leo doon at hinanap si Luke. Naiinis ako.
Pagbukas ko sa kwarto nila ni Leo ay nadatnan ko si Mommy na tumatalon-talon. What the hell? Mom, what are you doing? Napatingin silang dalawa sa akin. Nag-exercise lang naman. Hey pinsan sabi ni Luke at kumindat pa talaga sa akin. Hinayupak na Luke. Nakasunod lang ako sa kanilang dalawa habang si Abby ay hila ng hila kay Martin kung saan-saan. Daddy. Doll. Sabi ni Abby sa excited na tinig. Nagsimula na silang maglakad at ako ay nakasunod lamang sa kanila. Pagpasok ko sa lugar na to sa mall na puro manika at iba pang mga Disney princess. Kumuha si Martin ng cart at binitbit ito habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Abby. Daddy, I want this. Sabi ni Abby sabay turo sa Rapunzel na doll. Agad namang ibinigay ni Martin yun. Nakamasid lamang ako sa kanila. Kinapa ko ang dibdib ko kung nasaan ang puso ko at pinakiramdaman iyon. Napalunok ako ng paulit-uli. Bakit ganito? Sa tuwing malapit kami sa isa't isa ni Martin itong puso ko ay nagwawala na para bang gustong lumabas. Sa tuwing malapit sa kanya itong mga tuhod ko ay nanlalambot. Hey, ano ba to? Kailangan kong makausap si Erica, baka may alam siya dito. Mommy. Ay mommy, bakit? Gulat kong sabi at napatingin ang mga ilang tao rito kasama ang kanilang mga anak na katulad lamang ng edad ni Abby. Akmang lalapit si Martin sa akin nang unahan ko siya at lagpasan tsaka dumiretso kay Abby. Mommy, are you ok? Kagat-labing sabi ni Abby. Ngumiti ako at tumango kaya bumalik siya sa pagpili ng mga doll. Any problem, Erin? Biglang nanlalambot ang tuhod ko at tumaas ang mga balahibo ko dahil sa tinawag niya akong Irene. Para akong robot na tumango at tumalikod at inabala ang sarili sa pagpipili ng mga doll. Ilang minuto, ay lumabas na kami at sa kamag ni Martin ay 5 bag ang bitbit niya. Kasalanan niya yan kaya magdusa siya. Napatingin si Abby at Martin sa akin nang biglang tumunog ang tiyan ko. Paano ba kasi hindi ako makasingit sa dalawa kaya kahit gutom na ako kanina pa ay tiniis ko. Mommy, is that your? Sabi ni Abby sabay turo sa tiyan ko. Yee. Let's eat. Biglang sabi ni Martin sa napairap ako sa hangin. Buti at naisipan mo pa. Bulong ko pero parang rinig din naman niya. Are you saying something? Bumaling ako kay Martin nang magsalita siya at nakataas pa talaga ang kilay. Wala Korean restaurant, doon tayo. Sabi sa naunang maglakad sa kanila. Pagpasok namin sa loob ay agad kaming umupo sa bakenteng table. What's your order, ma'am, sir? Sabi ng waiter na lumapit sa amin. I want bibimbap and kimchi. Sabi ko at tumingin kay Martin na nakatingin sa akin. Ito na naman tayo. It's just like you, Erin, he said. Tumingin ako sa waiter at tumango at yumuko naman siya katulad ng mga Koreans. Stop calling me Erin. Sabi ko at tinignan niya naman ako ng seryoso. What do you want me to call you? Sabi niya at napaisip naman ako. Hey, sabi ko at kumunot naman ang noo niya. Hey, so ugly, sabi niya. Ikaw na lang bahala. Sabi ko at tinignan si Abby na nakatingin lamang sa amin. Ninichan ko siya. Okay, baby. Literal na napatingin ako kay Martin na nakasmirk. Ano raw, babe? Ano? Sabi ko. Babe, ang kapal inulit pa talaga. Ngumiti ako at bumaling kay Abby at kinuha ang cellphone at earphones ko isinaksak sa phone ko saka nagpatugtog ng favorite music ni Abby at nilagay sa dalawang tenga niya iyon. Nang makita kong komportable na si Abby tsaka ko tinignan ng matalim si Martin. Babe? Tanong ko at ngumisi siya. Yes, babe. Buwiset. Ikong ihampas ko kaya to ang table sa pagmumukha mo ah. Babi-babi ka pa, nyeta. Sabi ko at inambahan siya ng suntok at tawa lang ang isinagot niya. Nakakainis punyeta. Parang hindi ko mailunok ang kinakain ko dahil lecheng titig ni Martin. Kanina pa to ay. Baby say ah. Sabi ko at agad namang sinunod ni Abby yon at sinubuan siya. Cleo, stop staring at me. Sabi ko pagkatapos subuan si Abby.
Tumaas naman ang kilay niya. I'm not, hayop na to. Tinignan ko na lang siya ng masama dahil sa sinabi niya. Nagmukha pa akong feelingera. Pagkatapos naming kumain ay agad namang nagyaya si Abby na bumili ng ice cream, kaya pumunta naman kami sa bilihan ng ice cream. What flavor? Tanong niya sa akin at agad naman siyang tinignan na agad ko ding iniwas at itinuon ang paningin sa mga nakadisplay na ice cream sa gilid. Cookies and cream kami ni Abby. Sabi ko at hindi na siya sumagot. Pagkatapos naming bumili ay agad kaming lumabas at naglibot-libot sa loob ng mall nang bigla akong nakaramdam na parang naiihi. May sino ba dito? Sabi ko at pilit tinignan si Martin na nakatingin na pala sa akin. Of course, this is a mall so probably there. Namimilso po pa at pinigilan huwag maparolled eyes. I know, hindi ko lang alam kung nasaan, sabi ko at pilit nang umiti. Don't smile, you looks like natatay. Nawala ang pilit ng ngiti ko at tinignan ng masama si Martin na ikinangisi lang. Naiiki lang ako, hindi natatay, tanga. Kaya lumakad ka na at dalhin mo ako sa pangbabaing siya. Sabi ko sa kanya at sinunod niya naman yon pero yung ngiti ay hindi mawala sa pagmumukha niya. Ilang segundo pa at nasa tapat na kami ng siwa na may nakasign na pangbabae lang. Abby hold the daddy's hand. Nahirapan pa akong bigkasin ang daddy. Walang hiya. Agad namang sinunod ni Abby yon na busy sa kakadila sa ice cream niya. Binalingan ko ulit ng tingin si Martin. Masaya ka dyan? Sabi ko dahil hanggang ngayon ay nakangisi pa rin siya. Iling lang ang sagot niya at nag-clear throat saka binago ang itsura niya na halata namang pinipigilan lang ng umisi. Buwisit. Tinignan ko siya ng masama at agad na pumasok sa siwa. Nang matapos na akong umihi ay agad akong humarap ay malaking salamin dito sa loob ng siwa. Nanlaki ang mata ko dahil sa gulat dahil may ice cream ako sa pisngi at yung buhok ko ay medyo magulo. Napa-facepalm ako dahil sa kahihiyan. Kaya pala ngisi ng ngisi ang walang hiyang yon at tingin ng tingin sa akin dahil may ice cream pala ako sa mukha. At hindi pa talaga ako sinabihan. Nakakabusit naman, sinabihan niya na lang sana ako na. Baby May, ay buwisit. Naiinis ako sa bibig ko dahil maling-mali ang lumabas. Inis akong naghugas ng kamay at parang masisira pa yata ang lalagyan ng tissue dahil sa pagkainis ko. Pinahiran ko ang pisngi ko at sinuklay ang buhok ko gamit ang daliri ko. Bas. Brandon. Naputol ang pagmumura ko nang may biglang nagsalitang babae at ungol ang tono nito. Humarap ako sa 5 pinto, andito sa loob at napakurap-kurap. Don't be noisy, maybe someone will hear us. Doble ang laki ng mata ko nang parang pamilyar ang boses ng lalaking yon at teka, Brandon ba yung narinig ko? Nang ma-confirm ko mismo sa sarili ko na si Brandon iyon ay napatawa ako na parang hindi makapaniwala. Walang pinagbago ang gago. Malanding lalaki pa rin. Akmang lalabas nang may biglang pumasok sa isip ko. Napatingin ako sa tissue at sa grepo. Lumapit ako doon at kumuha ng makapal na tissue at binasa iyon. Nang mabasa iyon ng tudo ay agad ko iyong hinagis sa loob. Nasa unahan silang pintuan at doon piniling gumawa ng milagro. Ang bobo nilang gumawa ng lugar. Sana dulo na lang sila. Agad akong kumaripas ng takbo at lumabas ng bathroom na nakangiting nakakaloko. Nawala ang ngiti ko nang makita si Martin na nasa harapan ko na tinignan ako ng masama. Why are you taking so long? Sabi niya na para bang ama ko. Tinignan ko siya ng masama. Hindi mo alam ang buong pangyayari kaya itahimik mo yung bibig. Nasaan si Abby? Nangunot ang noo ko dahil wala si Abby sa tabi niya. She's with my best friend. Sabi niya at nainis ako bigla. Punyeta. Akalain mo, hay nakakainis na to ah. Sabi ko at nilayasan siya at agad na. Hinanap ng mata ko si Abby at nakaupo siya sa lap ng isang babaeng medyo matangkad pero mas matangkad ako sa kanya. Mahaba ang buhok niyang hanggang balikat pero mas mahaba ako ng konti sa kanya. Agad ko silang nilapitan. Abay, come here, sabi ko. Mommy. Sabi niya at agad na bumaba sa babae at pumunta sa akin.
Hinalikan ko ang noo niya at tinignan ang babae at ganun na lang ang laki ng mata ko. Walang hiya, best friend to ni Martin. Nanlaki ang mata ng babae nang maalala niya yata ako. Dapat lang na matakot ka, Judas ka. Tinignan ko si Cade Fernandez at ganun na lang ang gulat sa mukha niya nang makita niya ako.